46. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. No, hindi dito nakalagay, pero sigurado, hindi ito tinanggap ni Daniel, ang kanyang pag-worship, no, kay Daniel. Dahil lahat ng nakarecord dyan, no, walang niluluhuran, walang pinapupurihan kung hindi ang Diyos lamang. No, worship Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. No? Pagkatapos ito, na si Daniel ay kanyang kinwento kung ano ang napanaginipan ni King Nebuchadnezzar of Babylon. No, so we pray for a while again. Lord, bless your word this morning. Thank you so much, Lord, for giving us this privilege, this opportunity, for protecting every one of us, that today we can still worship your name, we can still praise your name, Lord Jesus. Lord, we are so thankful. Bless your word in Jesus' name. Amen. No, sa Thailand, Myanmar, estimated na sa 100,000 ang pwedeng patay, no, dahil sa lindol. No, saan ka nakakita? Bagong skyscraper, hindi pa tapos. Bumagsak na, no, yung napakarami, no, and yun ang pinangagambahan ng mga government officials dito na mangyari yan kasi sobrang dami rin ang pwedeng mamatay dito sa atin. Pero pag may kalamidad, yung mga politician lalong yumayaman. No, ganun ang papel nila eh. No, mas natutuwa sila na may kalamidad, no, DPWH, lahat yan sila masaya pag may kalamidad. Dahil nare-release yung calamity funds, special funds, lahat ng pondo na pwedeng i-release. Tapos pagdating sa atin, NFA na mabaho ang bigas. No? Yun na, sardinas, bigay ng Amerikano, mga spam, mga no, pagdating sa atin, no, kung pwede lang may kalawang na yung no, Argentina. No, city, ibang klase. But and worship, no, si Daniel pagkatapos na makwento niya, maisaysay niya sa kay King Nebuchadnezzar kung ano, the title of our preaching, Still I Will Trust Him. No, yung kanta natin, Still I Will Trust Him. Wag na magtaas ng kamay. Sino ang may problema ngayon sa sarili? Sino problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa nanay, sa tatay, sino may problema sa may sakit, problema sa opisina, problema sa lahat, sa kaibigan. Ano pang klase ng problema? Problema sa mga bayaran, lahat. No, sa pamilya, problema sa sarili, lahatin na natin. No, at sa lahat ng problema na yan, what is your decision? Is your heart fixed? Is your heart fixed to still trust in God? No, sa lahat ng problema na mayroon tayo na yan, no, ang tanong, ikaw ba ay magpapatuloy na magtitiwala sa Diyos natin? No? O ikaw ay tatalikod at aatras na? No? No. Trust in the Lord. I will trust Him. No? Pero pag dinugtungan mo ng still, ibang usapan yan. No? Maliit na word, isang word, pero malaki ang dala niyan sa atin na, Lord, really, I will trust you dahil sinagot mo ang prayer ko. No? Lord, dahil pinagaling mong nanay ko, pinagaling mo ang tatay ko, pinaganda mo ang trabaho ko, binigyan mo ako ng posisyon lalo. Lord, ganito ang nangyari. Lord, I'm so happy, so happy. No? Very joyful ako ngayon. No? Lord, lahat ng ito, Lord, talagang may tiwala ako sa iyo because everything positive ang nangyayari. Lahat maganda. E paano kung sa susunod na linggo puro negative na? Walang nangyari sa trabaho. No, pinagalitan ng boss. No, pinagalitan ng magulang. No, lahat na lang ng pwedeng mangyari sa iyo, sa kalusugan, lahat na. The question is, are you still going to trust God? No, handa ka pa rin ba na magtiwala sa Diyos o hindi na? No, kasi madali lang magsabi, Lord, masaya talaga ako, may tiwala ako sa iyo. Natural, masaya lahat. Pero pag ikaw binagsakan ng isang sitwasyon,
Will you still trust God? Will you still worship God? Will you still praise Him? No, yun ang madalas na question doon eh. No, but this time, no, sila ni Daniel, no, yung tatlo na yan, ano nga ba yung mga pangalan niya? Nilista ko yun eh. Hanapin ko lang saglit. No, si Shadrach, Meshach, and Abednego. No, yung mga pangalan nila. Pero ang pangalan nila, si Mishael, sinulat ko yung kanina na wala dito. Ayan, si Shadrach, Meshach, Abednego, no, si Hananiah, Mishael, and Azariah. No, they were young people nung ang Jerusalem or ang Judah naging captive ng Babylonian Empire. No, nung sila nabihag, mga kabataan pa sila nung time na yon, dinala sa Babylon. Pagdating sa Babylon, no, sila mga pinili for future na mapakinabangan sa Kingdom of Babylon, no, at umpisa ang kanilang trials dito, no, yung pagkain ng inoffer sa kanilang pagkain ng mga Babylonians, pagkain ng mga hintil, inayawan nila Daniel, sabi nila hindi, kung ano yung pagkain namin sa Israel, sa Israel, sa Judah, yun lang ang ibigay mo sa amin, and then tingnan mo kung maganda ang resulta, tuloy-tuloy mo. No, so maganda yung resulta, hindi sila nag-give in sa kanilang prinsipyo na nakuha nila bata pa doon sa Israel. No, kaya dito sa atin, mga kabataan, hanggat bata pa, we must absorb. Absorb, because someday, yung prinsipyo na napulot, na absorb natin dito sa church, when you grow up, hindi mo alam na yan ay susubukan at paninindigan natin doon sa labas. No? Bakit? Ang daming mga kabataan, nagulat si Brother Ricky. No, hindi, hindi, si Brother Ricky, gising na gising, ha? No? Why? Hindi na tayo magulat. Mula bata, mula pinanganak, andito na sa church. Pero anong nangyayari? No, pagdating ng young people, pumasok na sa singles, nawala pa sa church. Why? No, wala pa lang na-absorb. Kung may na-absorb man, hindi pinahalagahan. No, kaya pagdating na kailangan tayuan ang prinsipyo na nakuha natin dito sa church at doon tinatayuan natin sa labas, sa mga hintil na kagaya natin. No, hindi natayuan dahil hindi nakahigop. Kung nakahigop man, hindi tinayuan. No, but these young people, nung sila dumating sa Babylon, they never give up. They never give in sa sitwasyon. No, until this time, na naginip, ano ko lang ang kwento, no, si Nebuchadnezzar na naginip, at sa kanyang panaginip, naguluhan siya, pinatawag lahat ng mga sorcerers, magicians, lahat ng mga soothsayers, lahat na lang ng pwedeng mga experts doon sa Babylon, at lahat sila walang masabi kung ano ang panaginip ni Nebuchadnezzar na nagbigay ng trouble sa kanya. No, until ang sabi ni Nebuchadnezzar, hindi pala kayo maasahan, lahat kayo papatayin ko na. Ay, ang problema, madadamay si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasi kasama rin sila sa kingdom. Nung nabalitaan ito ni Daniel, kinausap niya si Arioch, yung head doon, at ang sabi niya, ano bang mayroon? Bakit nagmamadali yung hari na patayin lahat? Hindi nila masagot kasi yung aking panaginip, kaya uubusin na sila. Sabi ni Daniel, madadamay kami dyan. No? So nung nalaman ni Daniel, sabi niya kay Arioch, pwedeng sabihan mo yung hari, magantay konti. Huwag naman siya masyadong magmadali. No, may kakausapin lang ako. Kakausapin niya lang yung Diyos niya. Lord, iligtas mo naman kami. No, without complaint. No. Nung nalaman ni Daniel, anong ginawa niya? Pinuntahan niya yung tatlong kaibigan niya. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi niya, pare. No? Sabi niya, friend. Friend. No? Friend.
Sabi niya, friend, sabi niya, mayroon tayong problema. No? Genocide ito. Mauubos tayong lahat dito. No, sabi niya, may problema tayo. Pag hindi ito nasagot, no, patay tayong lahat, magagalit yung hari. So sabi niya, baka pwedeng tulungan niyo ako. No, kausapin natin ng Diyos. No, sabi niya, samahan niyo ako sa prayer. No, hindi ang kwento, andito yan sa Biblia. No, sabi niya, samahan niyo ako. And they inquired to God. Si Daniel nag-inquired, pagdating ng gabi na ito, kinausap siya ng Diyos, pinakita sa kanya ang vision, pinakita sa kanya ang interpretation, lahat, sinabi sa kanya, sabi niya, Lord, thank you so much. No? And then, pumunta siya kay, that is why it is very important, especially no, dito sa church natin, no, lahat naman tayo malakas ang pananampalataya. Amen? No, we must say, no, amen. No, ganon ang mangyayari. No, that is why napakalaking impact. No, kung ano man ang mayroon tayo dyan, personally, at nahihirapan, nabibigatan tayo, wag nating ikimkim o kimkimin. Kung mayroon kang trusted, mayroon kang makwentuhan na sister, na brother, na pinagkakatiwalaan mo, brother, sister, pwede bang tulungan mo kami? Let's pray about this. Kung ano ang magagawa ng Diyos natin, kung ano ang magagawa ni Jesus. Huwag mong kimkimin. No, ikwento mo. Huwag lang yung mga utang, huwag lang yung mga buhay ng may buhay na hindi kailangan. Pero pagdating na pwedeng ilapit sa Diyos, ilapit natin lahat. Pag hindi pa umubra, huwag mo nang i-unspoken request. You say it para lahat tayo makapag-pray about it. No, and let's see what God will do, kung ano ang kanyang magagawa. So, ganun ang nangyari. Pagharap niya kay King Nebuchadnezzar, no, andito, basahin natin sa verse 28 ng chapter 2. Daanan na natin saglit ito. 28, but there is a God in heaven that revealeth secrets. Grabe ang ang opening dito ni Daniel. No? Sabi niya, but there is a God in heaven. Kung ikaw, Diyos na nakikinig, grabe, bidang-bida ka. Sabi ni Daniel, andito ako, o mahal na hari, because mayroong Diyos na nasa langit, ikaw naman Diyos na nag-aantay, o di ba? Talaga namang magpapakitang gilas ka kaagad. Ako na ito. Binida niya kaagad. Nakita natin yung humility na mayroon si Daniel, that revealed secrets, na siyang nagpapahayag ng mga sekreto and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the visions of the head upon thy head, thy bed are these. No. So sinabi niya lahat, kung ano, sabi niya sa verse 30, but as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living. No. Sabi niya, ito, pinahayag sa akin ng Diyos, hindi dahil sa mas magaling, sa mas marami akong naabot sa buhay, sa kahit sino pa man na nabubuhay dito sa mundo. Sabi niya, hindi ganon. But for their sakes that shall make known the interpretation to thee, King, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. No, so after that, mga kapatid, balik tayo rito. So yon ang kwento diyan, dahil nakwento isa-isa ni Daniel na nang napanaginipan mo, it's about yung great image, yung head, yung head of gold, yung breast of and arm of silver, yung belly and thighs of brass and legs of iron, yung four kingdoms na magro-roll sa mga Hudyo. Yan ang prophecy na mangyayari, yun ang iyong nakita. So lahat napaliwanag niya ng maayos. So ang reward, ito. Yan sa verse 46. Ayan, binasa na natin kanina sa verse 47. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods and Lord of kings and revealer of secrets, seeing thou couldest reveal his secret. No, then the king made Daniel a great man, dahil sa nangyari.
No? Ang reward niya, naging kilala siya sa Babylon, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon. So just imagine, no, dahil sa pagtayo mo sa Diyos, because of his humility, yung reward sa kanya, ito naging biglang instant ranking, high-ranking official kaagad sa palasyo. No, at dahil diyan sa binigay sa kanya, then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. So dahil sa nangyari, no, grabe ano, ito yung mga magkakaibigan na walang planong mag-iwanan. Patay kung patay. No, sa kanilang samahan. No, sabay sila sa prayer, sabay sila nag-ask sa Diyos na sila ay sagutin. Nung sinagot na, si Daniel ang representative. Pagkatapos na siya naging representative, nung naging maayos na lahat, hindi niya kalimutan yung kanyang mga friends dito. Hindi niya binaliwala. Ay, ang importante ako andito na sa palasyo. No, bahala kayong tatlo. No, basta ako dito, secured na ako. Selfish, di ba? No, self-centered. Pero anong ginawa niya? Mahal na hari, no? Kung hindi dahil sa mga friends ko, hindi nangyari ito. No? Collective effort ito. Lahat kami magkakasama rito. That is why every time na may happening sa church, hindi natin kinukuha ang glory. Hindi natin kinukuha na dahil sa prayer ko yan, dahil sa galing ko. Every time may mangyari sa church, lahat tayo kaparti dyan. Every victories of our church. No, lahat yan kaparti tayo because lahat tayo nagpray tungkol dyan. Nilapit natin yan lahat sa Diyos. No, thank you, Jesus. So, ang nangyari dito, sabi niya, meron akong 3 friends. Ganun naman. At yun talaga ang nangyayari. Sa Malacanang, ganyan ang nangyayari. Kung sino ang uupong presidente, pag may ilalagay na mga posisyon sa gobyerno, mga sekretary, ganun, lahat ng kanyang alipuris, lahat ng kanyang mga trustees, lahat ng kanyang mga kakilala na pwedeng pagkatiwalaan, ilagay niya rin yan sa pwesto. No? Para magkakasama sila. Pero ano ang nangyari? Magkakasama nga silang 3. No? Pero ito ang nangyari dyan. Okay na sila. No? Our situation with God, no, is trials upon trials. Test upon test. No, yung paglilingkod natin sa Kanya, and how far can we trust our God? No, pagkatapos ng isang problema, expect mo, no, may susunod ulit yan. No, kaya nga sabi ni David, ang buhay ko, akala ko mamamatay na ako. No, composite, just like the waves of death. No, parang mga alon. No, ang paglilingkod natin sa Diyos, ganun. No, huwag tayong mag-expect na laging, Lord, ang sarap ng buhay. No, hayahay. No, upon days, weeks, months, or years, every time mayroong mga sumisingit na mga trials and problems na talagang haharapin natin sa paglilingkod sa Diyos, because ganun talaga ang design ng Diyos. No, doon siya nakakakuha ng glory. Doon siya nagiging masaya pag every situations na may hinarap tayo at kasama siya, hindi niya tayo iniiwan, and we give Him the glory, doon masaya ang Diyos natin eh. No? Kaya huwag tayong magtaka. No. Huwag din natin sisihin yung mga sarili natin, bakit pa ako napunta sa church? No. Lahat puro problema na lang ang inabot ko. No. No, may problema ka, wala ka rito o andun ka sa labas, magkakaproblema ka pa rin. Pero mas okay na andito ka sa loob, at least kasama natin ang Diyos dito, mga kapatid. Kasama natin siya rito. Thank you, Jesus. No, nangyari sa Thailand, sa Myanmar. No, and it can happen in our land. Pwede yan mangyari sa bansa natin. No, at pag nangyari yan, tayo ba ay patuloy pa rin magtiwala sa Diyos o hindi na? No, hindi, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. Verse 1, chapter 3, Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 80 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. No, so after nyan, napwesto na sila Daniel,
gumawa siya ulit. Ang sitwasyon talaga na ito. Ang kwento, just imagine, pagkatapos mo na tinayuan ng Diyos, may reward. Ganun naman talaga eh. No? Pag hindi mo siya tinayuan, madidisappoint ka. Pati pananampalataya mo sa Diyos, bababa, na wala kang tiwala sa Kanya. Pero pag siya natayuan mo, nakita mo yung reward, no? Just imagine, andyan na sa bulsa, ibibigay na lang sa iyo, wala namang pader na harang, hindi pa naiabot. Just imagine that. Why? Dahil sa mali na reaksyon natin. No, maling karakter na naipakita natin na ang Diyos handa na sana. No, so just imagine, then the king Nebuchadnezzar sent to gather together the princes, the governors, the captains, judges, the treasurers. Binibilisan na natin kasi buong chapter tayo. And the captains, the judges, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Ano to, pa-blessing? No? Mga pa-blessing, pagkatapos bumili ng kotse, dalhin mo sa Manawag, dalhin mo sa Antipolo. No? May pa-blessing doon. No? Ito naman, pagkatapos na ginawa, pinatawag lahat, kita natin kung gaano kababa ng kaligayahan ng tao. Gagawa ka ng ganito, pagkatapos mong gumawa, ano ang mangyayari? Ipatawag mo lahat ng kakilala mo para makita nila na ito yung para mapunuan lang ang sarili mo. Ako nagpagawa niyan. O diba, the best talagang. O pinaghirapan ko yan. No, grabe tayo, Ganon kababa ang natin sa sarili natin. No, na pinatayo ni King Nebuchadnezzar. Sa verse 4, then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time you hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. No, pag narinig nyo yan lahat, na tumugtog na yung trompeta, lahat ng mga sounds, mga music, oras na para magpiesta. Oras na para lahat kayo magsamba sa golden image na yan. Anong sabi sa Isaiah? Mayroong isang tao dyan, kumuha siya ng magagandang klase ng kahoy, kanyang inukitan yung kahoy na yan, yung kanyang pag-ukit, pagkatapos na kanyang inukitan, yun ay kanyang sinamba na. Anong klaseng tao yan? Pero gumawa na naman siya ng isa, yung isa may sira, hindi niya nagustuhan, anong ginawa niya? Ginawang panggatong. Grabing tao, Gagawa ka ng image na yan, tapos i-worship mo. And Lord, salamat because kami nakalabas na sa ganong klaseng paglilingkod, Lord Jesus. Nadakti, takot na takot tayo dyan. Kasi pagpasok mo sa simbahan, kahit saan ka gumanon, nakatingin sa'yo. Yung kahit saang parte ka, dyan sa San Sebastian, sa Bacolod, yung kahit saan ka tumingin, kahit saan ka magtago, nakatingin pa rin sa'yo. Ibang klase yung pagkagawa noon. Verse 6, and whoso falleth not down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Ang hindi mag-bow down, mag-worship sa ganong oras mismo ay itatapon sa bumabaga, kumukulo na apoy doon sa pugon. Therefore, at that time when all the people heard the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and all kinds of music, and all the people, the nations, and the languages fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar, the king, had set up. Ganon ang agwali natin dati. Pag sinabing worship, worship. Pag sinabing, ganon. Pag sinabing lahat na lang sa mga santo, sa mga kung ano pa man na alam natin, pag sinabing magtiwala ka sa albularyo, magtiwala ka. Pag sinabing may aswang, magtiwala ka. Lahat na lang. Ganon ang ugali natin dati. Basta pag tumunog, worship ka na. Without any question. Wala kahit, tama ba yan? Ba't kailangan kong lumuhod dyan? Tama ba yan? Bakit kailangan kong sumunod dyan? Ano ang mayroon dyan? Yung mga kabataan natin,
Mga bata pa yan, pero sila absorb lang ng absorb. Pag nagturo ka ng masama dyan, ay absorb nila yan. Pag nagturo ka ng mabuti, i-absorb din nila yan. Ganun lang sila sponge. No, wala silang pakialam kung ang mahigop nila, sabon, tubig, tuyo, pati, suka, basta ang kanilang trabaho mag-absorb. Kaya lahat ng pwede nilang ma-absorb, pag ikaw nakikita nila na umiinom lagi ng Red Horse, expect mo na. Pag ikaw walang sawa sa patay sindi ng sigarilyo mo, no, expect mo na, huwag kang magtaka pag laki-laki ng anak mo na dalawa na kayo naninigarilyo. No, huwag kang magtaka. No, at huwag mong isisi sa kapitbahay, huwag mong isisi sa environment mo o sa kapitbahay o kung saan pa man dahil diyon kayo nakatira. No, pag ang anak mo palamura, palaaway, lahat, ay huwag kang mag-isip na galing yan sa kapitbahay. No. Saan niya naka-absorb? Doon mismo sa loob ng pamamahay. No, walang iba. Kung sino ang mga kasama niyan sa bahay, lahat ng yan i-absorb nila. Dahil ganun lang ang papel ng mga bata, whether good or bad, i-absorb nila yan just like a sponge. No, so, sa verse 8, wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. No? Dahil sa dami nilang nakatayo, nakaluhod, nagwo-worship, may tatlo na nakatayo, kitang-kita. No, pag may tumayo lang na tatlo diyan, kahit isa kita kaagad eh. No, pero lahat nakatayo, mayroong isang nakaupo, medyo hindi mo pa makita kasi nakatayo lahat. No, they spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. No, thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image, and whoso falleth not down and worship it, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. No. Sino kaya nag-advise kay King Nebuchadnezzar na magpatayo ng golden image? No. No. Yung mga niya? No, anong purpose niyan? Para ibitag itong mga Hudyo dahil sa inggit nila, no, na yung mga Hudyo na hindi naman kababayan nila may posisyon sa palasyo. Ano? And Lord, akala ko okay na kami, pinanindigan ka na namin. Lord, anong purpose mo na naman ito? Lord, another problema na naman. Lord, hindi ba matatapos ito? Akala ko okay na. Yung paningin natin, ganun, ano? Every time may problem, doon lang tayo nakafocus kasi hindi pa natin alam kung anong outcome nito. Kaya ang hirap. Lord, ano na naman ito? Problema na naman, sakit na naman, pera na naman. Lord, ano ba talaga ito? Ganun lang yung dating sa atin. Because hindi natin nakita kung ano ang susunod na mangyayari. O King Nebuchadnezzar, may mga tauhan ka kasi na andyan mismo sa palasyo mo na hindi nagre-respeto sa'yo, yung mga Hudyo, yung tatlo na yan, talagang in-emphasize talaga. No? Sila, no? Hindi talaga yung tao na mainggitin, no? Talagang gagawa yan ng paraan, no? Ng lahat ng pwede niyang magawa para masira niya yung kapwa niya. Pero tayo mga kapatid na naglilingkod kay Jesus na tumatayo sa prinsipyo niya, kailangan ba natin pangambahan yung mga inggitero na yan? Hindi! No, sayang lang yan sa oras natin. Alam mo mga kapatid, mayroong tunay na kwento dyan. No, lahat, puro aso. Yung mga aso na sa Saudi ba yun? Yung mabilisan, Brother Ramos? Yung mga racing ng mga aso, no, sa Saudi. Tapos sa harap mayroong parang pain. Tapos tatakbo yan lahat ng aso, hahabulin nila yan, pero contest yun. Kung sino yung mauuna, yun ang panalo. Tapos naglagay sila doon pa lang sa umpisa ng racetrack, may harang yan, bubuksan para sabay takbo. Mayroong isa doon na leopard. No. I-check nila kung ano yung mabilis na tatakbo. Pagbukas, bang! Takbuhan ka agad.
Yung leopard nakaupo. Lahat takbuhan na. Anong sabi nila? Ang sabi daw ng leopard, hindi ko kailangang patunayan kung sino ako. Dahil alam ko na ako yung fastest animal. Sabi ko, hindi ko kailangan mag-compete sa mga aso na yan kung gaano sila kabilis kasi alam ko yung capacity ko. Pag tumakbo ako, lahat yan sila maiiwan. Anong dating nito sa atin, mga kapatid? Huwag nating problemahin yung mga bagay na yan na kailangan i-prove pa natin sa mga onggitiro, mga inggitiro. Yung mga pwedeng mga panira na yan, wala tayong time para sa kanila. Mga chismis na yan, kung paano kasiraan, wala tayong time dyan. And we have nothing to prove to them. Why? Mayroon tayong Diyos na nakatingin. Dito tayo, mga kapatid. Hindi kailangan. Magsasayang ka lang ng oras. Lahat, paliwanag mo, explain mo, lapit ka kay sister, lapit ka brother. Sister, brother, talagang ako yung time. Hindi mo kailangan gawin yan. Magantay ka ng panahon mo. Because God will deal with that situation. Hindi mo kailangan magchismis din para sa bagay na yan. Sa verse 13, then Nebuchadnezzar, siyempre, ganun ba? Sila na mga Hudyo, sila pang may lakas ng loob, na hindi sumunod. Kabago-bago niya sa trabaho, nung sinabi kong mag-leave at magganito, sinabi kong pumunta ng Sunday, may trabaho, mag-overtime, bago pa lang siya, hindi sumunod. Sino siya? Siya lang yung gumawa sa akin yan, Nainsulto yung boss mo, parang ganun, Anong klaseng yan? Nagulat siya kasi walang gumagawa niyan na tumayo sa kanyang Diyos. Tayo hindi ganun, mga kapatid. Wala kaming pakialam kung yan plus 1 month na sweldo. Wala kaming pakialam dyan. Punta ka. Dahil nangyari din sa amin yan. Walang nangyari. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought this men before the king. Sabi ng mga inggitiro, ayos. At itong mga sitwasyon na ito, mga kapatid, hindi kaya pakana ng Diyos ito? Pakana na naman ng Diyos ito. Yun yung sitwasyon na hinaharap natin, lahat ng ito, pakana ng Diyos natin. Pero wag nating mamaliin. Pag tayo nahihirapan dahil tayo ang gumawa ng kalukuhan, at tayo ay nag-aani lang kung anong kalukuhan natin, wag natin yan idamay sa Diyos, to clarify. Ay Lord, gawa mo na naman. Sabi ni Brother Sam, ikaw na naman ang may gawa. Ma-taken out of context tayo dito. Wag ganun. Kasi malalaman mo yan sa sarili mo, Lord, I have done nothing wrong. Lord, alam ko wala akong kalukuhan, but this happened to us right now, to me right now. Lord, ano ang plano mo? Anong purpose mo? Bakit nangyari ito? Malinis ang konsensya mo eh. Pero pag ikaw puro kalukuhan, Lord, this is the trial of my faith. Huwag mo isisi. Huwag naman ganon. Mamamali ang ating paglilingkod sa Diyos niyan pag ganyan. Huwag ganon. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring, yan sa verse 14, Nebuchadnezzar spake and said to them, unto them, is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Totoo ba, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi kayo naglingkod sa aking mga Diyos-Diyusan no nag-worship man lang na aking ipinatayo? Si Nebuchadnezzar, matinong hari ito. Why? Diyan sa Jeremiah, magkakasabay kasi yan sila. Sina Daniel, andon sa kingdom nagtatrabaho. Sila Jeremiah, nagtatrabaho rin siya. Doon sa side ng mga Israelites na andoon sa Babylon din. Iba-iba sila ng trabaho. They were contemporaries during that time. At si Nebuchadnezzar mismo, sinabihan ng Diyos yan. Andyan sa Jeremiah,
sa 27 verse 6. Ayan, basahin natin para makita natin. No? Jeremiah chapter 27. Verse 6, "And now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. No, and the beast of the field I have given him also to serve him." No, ito yung time na prophecy ni Jeremiah, nung andun pa siya sa kingdom of Judah, na sabi niya, time will come. No, yung servant ko na si Nebuchadnezzar, sabi niya, kukunin kayo lahat dyan dahil matitigas ang ulo ninyo, dadalhin kayo sa Babylon. No, so yan, and this thing happened. No, sa verse 15, "Now if ye be ready," no, maayos na king ito eh. Kahit siya gigil na, nanginginig na sa galit, no, may due process. May due process, hindi kaagad pinadala sa Netherlands. No? Sabi nga nila, yung mga kabataan, matakot kayo pag may dumaan na puting van. Pero ang senior citizen, eroplano na yung ginagamit para mang-kidnap. No? No, so this time, yung hari na ito, may due process. Kahit alam niyang may ugong, may chismis, kinausap niya muna yung tatlo, usap muna tayo. O di ba matino? No? No, hindi mo inuhusgahan ka agad. Ganun ba? Ganun ang ginawa niya. O sige. No, ano na. Wala, hindi mo pa nga kinausap. Hindi ka man lang nagtanong. Sinigawan mo na kaagad. Nagwala ka na kaagad. No? Antay-antay ka lang. Sasaksakin ka sa likod niyan. No, pag ganun ang style, yung ganun, mga empleyado, ginaganyan. Antay-antay ka lang. Sigawan mo, bulyawan mo. Antay-antay ka pag talikod mo. Pag ikaw nasa 4th floor, disgrasya ka. Itutulak ka niyan. Pag ikaw foreman, pag ikaw engineer, andong ka sa baba ng building, yung sinigawan mo, andoon sa 10th floor, ay, nahulugan ng hollow blocks si engineer. Hindi ka nahulugan, hinulugan ka ng hollow blocks. No, dahil sa galit. No. A word fitly spoken is like apple of gold in pictures of silver. No, ganun ka yung mga salita natin na pag yan lumipad na hindi mo na mabawi. No, pag masakit o masama o maganda, lahat ng yan hindi na natin mabawi yan. No. Verse 15, "Now if you be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, the flute, the harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, kung hindi kayo nag-worship, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace." No, ngayon din, no, kayo ay tatapon doon sa kumukulo, bumabaga, na klase ng apoy. And who is that God that shall deliver you out of my hands? No. Itatapon kayo at sino yang Diyos na yan na pinaglilingkuran ninyo? No. Hindi niya kayo madideliver sa aking mga kamay. No. Ay, kung galit ka sa aking, galit ka lang, huwag mo isama ang Diyos ko. No. Dahil ibang usapan yan, pag sinama mo yung Diyos ko rito, no, ako lang hamunin mo, pero wag yang ang Diyos ko. No, ano ang sabi ni Jesus? Pag minura mo ako, kayo ng mga Pariseo, kayo ng mga Sadducees, kayo ng mga hypocrites, sabi niya, mumurahin niyo ako, sabi niya, okay lang sa akin. No, pero pag ang minura niyo, binlaspheme niyo, no, ang Father mismo, sabi niya, you blaspheme it against the Holy Ghost. No, sa atin mga kapatid na naglilingkod kay Jesus, alam natin na yung mga nangyayari sa church, alam natin gawa niya yan lahat. No, siya ang may gawa, healing, mga nagre-receive ng Holy Ghost, ganda ng worship, lahat, gawa ng Diyos natin yan. At pag tumakbo ang isip natin, no, gawa ng Holy Ghost, gawain ng demonyo yan. No, Holy Ghost, baptism, wala yan. Ikaw na nagsasabi niyan kahit sa isip mo, alam mo na gawain ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Kayo na mga Pariseo, kayo dapat ang nakakaalam kung ano ang Word of God dahil master kayo dyan. Pero sasabihin nyo na yung ginagawa ko na ito, gawain ito ni Beelzebub, gawain ito ng demonyo. No, alam nyo naman na ito, Diyos lang makakagawa. Sabi niya, that is blasphemy.
No? Yung mga bagay na yan, pag sinabi mo, ay, yung nag-receive ng Holy Ghost, grabe, naka-receive ng Holy Ghost sa pangalan ni Satanas. No? Pag ganun ang ginawa mo, you are blaspheming against the Holy Ghost. At pag nangyari yan, anong sabi dyan? Walang kapatawaran yan. Why? No? Binlaspheme mo mismo kung ang Diyos na mismo. No? And we never do that. No? Kahit sa isip pa lang natin. No? We say, praise the Lord. No? Sabi niya, okay, who is that God that shall deliver you out of my hands? Sabi niya, sino yung Diyos na yan? No, na pwedeng magligtas sa inyo sa aking mga kamay. Grabe ng mga tao, ano? Nakakalimutan natin kung sino tayo. Para bang hindi tayo pinanganak dito sa mundo, para bang hindi tayo magkakasakit, nagkaroon lang ng konting pera. May tiwala ka na sa pera na yan. Yung pera, pinalitan mo na sa Diyos mo. Hindi na ako magsisimba sa church, kasi kahit isang taon, walang trabaho, mabubuhay ako kasi may pera ako. Hoy, swerte. Grabe ka. Ang galing mo. Sabi ko nga doon sa pinuntahan namin, habang nagsusuka ako, Lord, huwag naman dito. Ang mahal ng ospital dito. Kung mamamatay mo lang ako sa abroad pa. Lord, huwag naman. Lahat na lang yung sinusuka mo parang galing na sa piniga na abdo mo. Talaga, hindi mo makuhang magpo-poise ka pa. Mabuti, pagbaba namin doon, mayroong Jollibee, at saka yung mga crew doon sa Jollibee, lahat mga senior citizens. Dito sa atin, ay ako pila, senior ako. Doon sa kanila, nagtatrabaho, nakaganon ng stroller, nakaganon, nagtutulak, ganon lang ang lakad. Pero nagtatrabaho yun, senior citizen. Dito sa atin, ibang klase tayo, kaya wala tayong pag-unlad eh. Sa kanila, ibang klase. Nung buti may Jollibee, sabi ko, dito muna tayo mag-ano muna tayo rito. Talagang namumutla na ako, sabi ko, baka acid lang ito, ganun. Pagdating dun sa Jollibee, yung talaga namang, di ba minsan, may hiya-hiya ka pa pag nagsuka. Para hindi marinig nung naghuhugas ng kamay, hindi marinig nung masyado ka pa. Pero talagang, yung talagang. Buti na lang, hindi ko girlfriend si Sister Cheryl. Kasi pag girlfriend yun, baka masiraan pa ng dibdib eh. Baka, ay grabe, wala ka man lang poise, wala lang ganun. But every time that will happen, akala mo matutuluyan ka na, akala mo kung ano na ang pwedeng mangyari, and then God will show up. Bigla mong, and many times it happened to us. And thank you, Lord, for saving our soul, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you, Lord. Sabi ko, grabe, ito ba yung pinunta natin dito para ilagay sa kahon pagbalik? Minsan, yung isip natin, sobra-sobra na. Still, I will trust Him. Lord, sige lang. May tiwala pa rin ako sa iyo, Lord. Pero yung isip mo kung saan na tumatakbo. But Lord, thank you so much. You know your people. You know your people, Lord Jesus. You know the weaknesses of your people. And you never judge it. Mga tauhan niya lahat. Si Elijah ganon, si Elisha ganon, si David ganon. Lahat may mga, they were tested. Noah was tested by making the ark. Ikaw ba naman gumawa ng arka sa loob ng 100 years? Walang kontrata na gagawin mo for 100 years. Si Noah lang. At sa loob ng 100 years, habang gumagawa, Lord, still I will trust you. Lord, wala pa ring ulan. Abang gumagawa, Lord, wala, still, Lord, still I will trust you. Lord, wala ka pa ring sagot. Yes, Lord, still I will trust you. Lord, parang wala pa ring healing. Lord, still I will trust you. At mas maganda na lumabas yan sa bibig natin. Kasi nagbibigay ng kalakasan. Wag mo nang itago. Ikaw na lang mag-isa, unspoken request pa.
Ikaw na lang mag-isa nagpe-pray, unspoken. Paano yan? No? Hindi tayo, nakalampas na tayo dyan. Galing na tayo sa dati natin. Na pag pumasok sa simbahan, huwag maingay. Huwag may talaga. No, galing na tayo lahat dyan. But now, every time we pray, kailangan sinasabi natin. Kailangan mayroong ingay. Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter." No. Ano ang sabi niya? No. We respect you, king. No. Sa bagay na yan, may respeto kami sa iyo. No. Pero pagdating dito, sabi niya, we are not careful to answer thee in this matter. No, sabi niya, dito ngayon mangingibabaw ang prinsipyo namin na tinatayuan sa paglilingkod namin sa Diyos. No, tingnan natin kung ano ang mangyayari. But this time, hari ka, pero may hari rin kami. No, because yung mga kabataan na ito, alam nila that there's only one God. No, hanggang ngayon, ganun ang mga Israelites. There is only one God. Ang problema, hindi pa nila kilala kung sino ang Diyos na yan. Pero tayo, kilala na natin, mga kapatid. We are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. No, kung ganun pa man, ganun mangyari, na ang Diyos na pinaglilingkuran namin, no, is able to deliver us, kami ay kanyang ililigtas sa nagbabagang apoy na yan dyan sa pugon. At siya ay i-deliver niya kami sa iyong mga kamay, O King. Parang personalan na ito, ano? No. Pero itong mga kabataan, yung mga young people na ito, na may mga posisyon na sa kingdom ni Nebuchadnezzar, no, minsan pag tayo mga kapatid ang tumingin, yung bang ang nakikita lang natin, Lord, problems upon problems. Trials upon trials. Lord, ano na naman ito? Kasi hindi natin makita na, Lord, ito ba kamay mo pa ang gumagalaw rito? Lord, plano mo pa rin ba ito? Kasi parang problema na lang ang dumarating. No, parang ganito. Pero yung mga bagay pala na yan, lahat ang Diyos ang nag-set up, no, para pagdating ng panahon, we will glorify Him. Pagdating ng panahon, mabida niya rin tayo na siya tinayuan natin kahit mahirap yung sitwasyon. No, sa paglilingkod natin sa Kanya, at marami sa atin mga kapatid, nakaranas na ng ganong klaseng mga bagay na sa umpisa akala natin lahat pahirap sa atin. Pero dahil tayo tumayo lang sa paglilingkod natin sa Diyos, pagdating sa dulo, anong nangyari? Believe sila. No? Mahal mo sa buhay, napabilib sila. No, mga ka-office mate mo, napabilib sila. Kung sa umpisa pa lang, uy, Christmas party ngayon. No, sayaw daw tayo. Talagang, no. Pag gumanyan ka na, tapos na yun. Wala na. Yung prinsipyo natin sa Diyos, wala na, wash out na. Tapos na. No, pero itong tatlo na ito, talagang yung pagtayo nila, talagang solido. No, pero ang punto minsan sa pagtayo natin sa Diyos, no, minsan malapit na yung akala mo ba, Lord, wala pa rin. Lord, ilang seconds na lang, wala ka pa rin sagot. Lord, ano ba? At hahayaan talaga ng Diyos na mangyari yan na parang wala siya. No, na parang hindi siya gumagalaw. Lord, wala pa rin. No, wala eh. No, but we shall continue to trust Him. No, and we must always understand na patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos, but again, Lord, thy will be done. No, kung ano ang plano mo, yun ang masusunod. Kasi hindi pwedeng, Lord, I will trust you, pero ang gusto mo ang mangyari. No, hindi ganun eh. No, ang Diyos, ang plano ng Diyos, ang dapat mangyari, hindi yung atin. Kasi pag yung nangyari, hindi natin magustuhan, gagalit na naman tayo sa Diyos, magtatampo na naman tayo sa Diyos. No, but if not, sa verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Malaking bagay talaga itong but if not eh. No, nakailang preaching na tayo rito, napanood na natin ito. No, but if not, be it known unto thee, O King. Sabi niya, kung hindi man,
No, mahal na hari, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image, saan ba yun? Tama, worship the golden image which thou hast set up. No, sabi niya, kung hindi man, anong gusto niyang sabihin? Lord, tatayuan ka namin sa paglilingkod namin sa iyo. Still, we will trust you. Lord, still I will trust you. No matter what, kung ano ang mangyari, ang importante, nakita mo na tinayuan ka namin. Lord, kung mamatay man ako rito, nakita mo na tinayuan kita. Lord, kung matanggal man ako dito sa trabaho, Lord, nakita mo na tinayuan kita. Lord, kung magalit man ang pamilya ko rito, Lord, nakita mo na tinayuan kita. Lord, kung ganito man lahat, mga kapatid, but if not, ang importante, Lord, nakita mo that we will trust you, Lord Jesus. At hindi ibig sabihin yan, Brother Sam, ang dali mong magsabi, still we will trust you. Mahirap. Madali lang magsabi niyan. Pero yung actual, andong ka sa 50-50. Lord, gagaling, hindi. Lord, magsusupply ka, hindi. Lord, may gagawa kang paraan dito. Lord, anong desisyon kaya ni boss? Lahat ng pwede mong maisip, papasok. No? Pero anong pwedeng gawin? Lord, nakita mo na tumayo kami sa iyo. Still, we will continue to trust you. Kung ano man ang desisyon, mayroon sila. Ang importante, Lord, makita mo. Why? Because through these people, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, kung hindi sila tumayo, ang Diyos may plano kay Nebukadnezar eh. No? May plano ang Diyos kay Nebukadnezar. No, anong plano niya? Na ma-convert niya. No? Na ang isip ni Nebukadnezar, mapunta na siyang magtiwala na may tunay siyang Diyos. No? Wala na tayong oras, mga kapatid. Bilisan ko na lang ito. No, sa verse 19, then was Nebuchadnezzar full of rage or full of fury. Sobrang galit niya. Oh, sinabihan pa ba naman siya. And the form of his visage was changed. Tama ba, visage? Face, yung kanyang countenance, yung kanyang appearance. No, and the form was changed and against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Dahil kumukulo. Kita mo yung tao pagalit? Galit na yung tao, kinwentuhan mo pa ng todo, naging 7 times ngayon ang galit. No? Instead na humupa, lalong kumulo pa ng todo. No, pag may tao na galit na, tumahimik ka na. No? Paano pag sa loob ng pamamahay? No, pag may isang mainit na, tumahimik na lang. No, mamaya mo na kausapin, wag mo nang sabayan. No, dahil sa galit na ito, just imagine, no, yung emosyon. No, a man who has no control in his spirit is like a city without walls. Ang taong walang control sa kanyang espiritu, pag magalit, boom! Galit ka agad. No, wala siyang control, para siyang syudad na madali mo lang atakihin kasi wala siyang mga walls, wala siyang mga panangga. No, so bilisan na lang natin, and he commanded the most mighty men, no, yung mga lalakas lahat dyan, that were in his army, to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Hindi naman kailangan na mighty men sana, pero sa galit niya. So, yun. Then these men were bound in their coats, their hosen, no, and their hats, and their other garments were cast into the midst of the burning fiery furnace. So lahat kung ano ang kanilang kasuotan, kasama lahat doon. Therefore, because the king's commandment was urgent, no, nagmamadali. Marami ito sa Malacanang. No. Kami dati, Mr. Grace, pag may nakalagay, confidential, tapos may urgent, no, galing from the president, yun talagang unahin mo, di ba, Mr. Grace, ano? Pag may ganun na nakalagay doon, urgent. Talaga namang tatrabahuin namin kaagad kasi yun ang kailangang gawin. So, nagmamadali, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. No, so, sila pa yung nauna. Paano nangyari na sila yung nauna? No, and these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. No, may tali pa, may kung ano, hindi naman lumalaban. Then Nebuchadnezzar, the king, astonished, amazed, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, did not we cast
3 men bound into the midst of the fire. They answered and said unto the king, True, O king. No, kasi si Nebuchadnezzar, concerned siya sa tatlo na ito dahil alam niya na yung tatlo na ito matitino. Ang problema lamang, nagkaroon ng decree na hindi rin pwedeng kontrahin ni Nebuchadnezzar. No, wala siyang choice kung hindi gawin. Pero habang tinatapon ang kanyang loob, wala akong magawa, akong gumawa ng decree na ito. No, so, wala siyang choice. Verse 25, sabi niya, di ba, tatlo yung tinapon natin sa gitna ng apoy, na sabi ng tao, totoo, Panginoon. He answered and said, Lo, I see 4 men loose. May 4 dito, Brother Roman, ano? Ayan, o. Yung title natin kanina, 4 sila. No? 4 sila, di ba? 3 lang. Did we cast 3 men bound in the midst of the fire? Sa verse 25, he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have not hurt. They have no hurt. And the form, the fourth, is like the Son of God. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Why? Thank you, Jesus. No, dahil yun nga, mga kapatid, sinasamahan tayo, hindi inaayaan ng Diyos na hindi matapos yung trouble natin, na hindi siya makita na kasama siya natin. No, hindi niya tayo iiwanan sa sitwasyon na yon, mga kapatid. No, thank you, Jesus. So why? Every time may sitwasyon na mahirap, Lord, parang di ko na kaya, tuloy mo lang. No, dahil hindi pa tapos ang Diyos. Lord, parang hindi, tuloy mo lang, sinasamahan ka niya. Why? May gusto siyang makita na mangyari at makita natin. No, sa sitwasyon na yan. Dahil sa umpisa pa lang, pwede nang magsabi ang Diyos sana, okay na yan, hindi totoo ang kwento. No, ligtas na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero ano ang plano ng Diyos? Pinapaabot pa niya na mangyari ito, na pagdating sa apoy, tayo mga kapatid, physically, hindi na makakaranas na talagang itapon pa tayo sa apoy sa paninindigan natin sa Diyos. But every time, every day, maraming mga fiery situations na inaharap natin na sinasamahan tayo ng Diyos at hindi niya tayo iniiwan, mga kapatid, sa problema na yan na mayroon tayo. Thank you, Jesus. Why? Dahil sa pagtayo natin sa Kanya, sige lang. No, at magugulat ka, paano nakaligtas yun? No, paano nakatayo yun? No, nakapunta pa rin sa church. No, kinaya pa rin. No, di ba minura ko na yan? Tinanggal ko na sa trabaho. Bakit tuloy-tuloy pa rin? Kasama ko yung Diyos eh. No, kasama ko siya mga kapatid. We praise you, Lord. We love you. Di ba may sakit yan? May sakit yan, hindi na yan makatayo. Pero bakit? May wheelchair naman eh. Tuloy pa rin. No, andyan pa rin. No, anong sabi? Sabi siguro ni Satanas, no, lahat na lang ginawa ko na dyan, nagpapatuloy pa rin. No? We say praise the Lord. Thank you, Jesus. Last na ito, mga kapatid. No, why? Because hindi ito, no, God, pwede niya nang tapusin ang sitwasyon, pero ang Diyos may plano rin kay Nebuchadnezzar. No, may plano rin siya na makita ni Nebuchadnezzar. Why? Hindi natin alam, mga kapatid, na marami sa paligid natin ang pwede pang masave, ang pwede pang mailigtas ng Diyos dahil sa pagtayo natin sa Kanya. No? Kitang-kita. So, pasensya na, bilisan ko na lang ito. He answered and said, Lo, it's like the Son of God. 26, Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God. No, akalain mo yun? Nag-uusap sa gitna ng nagbabagang apoy. No? Saan ka makakita niyan? Tapos, andito lang kami, nagkukwentuhan sa Diyos namin. Lord, andyan ka pala, patunay. Anong effect niyan, mga kapatid? Lord, sa susunod, we still trust you dahil nakita namin, sinamahan mo kami rito. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Ganyan ba naman ang mangyari? That is why umabot na yung iba sa atin dito ng 40 years, 35 years, 20 years, 30 years. Why? Umabot na sila ng ganyan. Why? Dahil kita nila na sinasamahan talaga ng Diyos. No, every time, sitwasyon natin. No, so sa 26, bilisan ko na lang. Again, pasensya na mga kapatid. And Abednego, you servants of the Most High God. No, nawala na yung kanyang sinabi kanina na yung hindi kayo maliligtas sa mga kamay ko. Then Shadrach, Meshach, and Abednego come forth of the midst of the fire.
Lumabas sila sa apoy, and the princes, the governors, the captains, and the king's counselors being gathered together. So these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was hair of their heads singed, neither were their coats, sign ba to? Sing. No. Singe po. Sige. Neither were their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. No, ano ibig sabihin, mga kapatid? Ipapakita mismo ng Diyos ng yung mga tao na yan na nag-akusa, no, mga inggitero, ipapakita ng Diyos mismo sa mga mata nila kung paano ka lumabas sa apoy na yan, kung paano ka nakasurvive. Buhay pa ako. No, andito pa ako. No, lahat, mga kapatid. No, and that is the power of God na pinangako ng Diyos na isa. No, ano ang sabi niya? No, don't worry because all your hairs are all numbered. No, nagrereklamo ka sa buhay mo, wala kang makain ganito. Ano ang sabi niya? Ang buhok mo, bilang ko yan lahat. No, why? Kaya sinigurado ng Diyos, paglabas nila sa fiery furnace, ni isang buhok nila walang sunog. No, sinigurado ng Diyos yan, mga kapatid. Bodies, there found no power, nor was an hair of their head. Ang baho pa naman pag nasunog. No, verse 28, then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach. Ito ang gustong mangyari ng Diyos na dahil sa pagtayo natin sa Kanya, may ibang tao na magsasabi, tunay ang Diyos nyo. No, tunay ang Diyos nyo, mga kapatid. Thank you, Jesus. No, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent His angel. No, actually, it is God. And delivered His servants that trusted in Him. No, dito lang tayo kumapit, mga kapatid. Kahit gaano ka-fiery ang situation, Lord, help us to trust You more, Lord Jesus. And pray for us that our faith faint not. No, and have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God. No, baguhin na natin yung decree. No, lahat ngayon wala nang mag-worship sa ibang Diyos nila kung hindi sa Diyos nila mismo. No, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, hanggang 30 lang tayo, I make a decree that every people, every nation, language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces. No, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. No, why, mga kapatid? No, there are people, may mga boss tayo sa trabaho na sila na mismo ang nagsasabi, Hoy, Wednesday na. No, hoy, wag kang mag-overtime. Punta ka na sa church mo. Hoy, wag nyo silang pakialam, mga kapatid. Why? No. That is our God, because sila mismo nakakita na nung tinayuan natin ang Diyos natin, mata nila mismo ang nakakita. No, oh, di ba may ano ka na? No, sabihin ng mister mo, oy, punta ka na sa church mo. No, and that someday, sa ganong klaseng sitwasyon, sila nag-o-observe lang, and that one day makikita nila at sila mismo pupuntayan talaga sa church. No, antay-antay lang tayo. Verse 30, then the king promoted, no, sa pagtayo natin sa Diyos, mga kapatid, anywhere, sa bahay, sa trabaho, sa kung saan paman, ano ang reward ng pagtayo natin sa Diyos? Promotion. No, promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Lord, still, we will trust You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Jesus.